Ang tunay na pag-ibig ay madalas ituring bilang isang ugnayang hindi matitibag. Isang puwersang kayang lampasan ang lahat. Pero anong mangyayari kapag ang pagmamahal na ito ay nakaangkla sa mga lihim at kasinungalingan? Sa kwentong ito, ang gabing dapat sana'y simula ng bagong buhay ay naging isang bangungot. Naganap ang kakaibang kwentong ito sa isang tahimik na komunidad na binulabog ng isang malagim na pangyayaring hindi inasahan ng lahat. Ito ang kwento nina Derek, Leah at Terrence. 3 taong ang mga buhay ay magbabago ng tuluyan dahil sa kanilang mga desisyon at mga katotohanang kanilang itinago. Si Leah, ang maganda at masayang bride. Si Derek, ang kanyang mapagmahal na groom, at si Terrence, ang matalik na kaibigan ni Derek. Ang kanilang mga buhay ay pinag-isa ng kapalaran at pagkakaibigan. Ngunit sa ilalim ng kanilang matibay na relasyon, may isang lihim na nagbabantang sirain ang lahat. May koneksyon sina Derek at Terrence na mas malalim kesa sa alam ng iba. At ito ang dahilan ng pagguho ng lahat. Habang nakatayo si Derek sa harap ng altar, nahahati ang kanyang damdamin sa buhay na kanyang tatahakin kasama si Leah at ang lihim na relasyon nila ni Terrence. Ang kwento ni Terrence at Derek ay nagsimula sa isang pagkakaibigan. Umabot ng maraming taon ng pagsasama, tawanan at lumalalim na pangunawa sa isa't isa. Sina Derek at Terrence ay hindi lang basta magkaibigan. Sila'y naging tagapagtiwala ng isa't isa. Magkatuwang sa harap ng mundong tila napakalaki at nakakatakot harapin. Sa labas ang kanilang relasyon ay parang karaniwan lamang. Malapit na magkaibigang tila hindi matitinag ni numan. Pero sa likod nito, merong mas malalim na pakiramdam. Isang bagay na hindi nila kayang tanggapin, lalo na't aminin. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Sila'y hindi mapaghiwalay. Ang klase ng kaibigan na alam ang iniisip ng isa kahit wala itong sabihin. Nang dumating si Leah, agad siyang naging bahagi ng kanilang maliit na mundo. Nakita niya ang 2 lalaking nagmamalasakit sa isa't isa at inakala niyang tanda ito ng kakayahan ni Derek na magmahal at maging tapat. Pero ang hindi niya nakikita, ang hindi niya kayang makita, ay ang mga sandali kung saan nagpapalitan ng tingin sina Derek at Terrence. Mga sandali ng sulyap at mga haplos na may bigat na hindi niya mauunawaan. Habang papalapit ang araw ng kasal, nakaramdam si Derek ng alalahanin na hindi niya kayang ipaliwanag. Mahal niya si Leah, tunay. Pero may isang bagay. Isang bagay na matagal nang nakatago sa dilim at naghihintay lamang ng oras upang harapin. Nararamdaman din ito ni Terrence. Ang ngiti ni Derek na hindi na umaabot sa kanyang mga mata, ang pagtawa niya na tila pilit at walang saysay. Sa kanyang kasiyahan, hindi batid ni Leah ang unos na namumuo sa ilalim ng kanilang mundo. Para lubos na maunawaan ang lalim ng kwento, kailangan nating bumalik sa panahon bago ang engagement, isang importanteng yugto ng kwentong ito. Isang gabi noong February 2016, tila parang pangkaraniwang gabi lamang. Magkasama sina Derek at Terrence tulad ng dati. Pero may kakaiba nung gabing yon. Merong hindi sinasabing ngunit malinaw na nararamdaman sa pagitan nila. Palaging nariyan ang tensyon, ang hindi inaamin na koneksyon. Pero hindi nila kailanman sinubukang lampasan ang hangganang yun. Ngunit sa gabing ito, ginawa nila ang hindi dapat. Isang tingin na tumagal ng mas matagal kaysa sa dati. Isang haplos na may mas malalim na layunin. At biglang nasira ang hangganang nagbigay sa kanila ng seguridad. Ang nagpapanatiling simple ng kanilang relasyon. Ang sumunod ay isang gabi ng kalituhan, pagnanasa,
at takot. Hindi na sila basta magkaibigan at alam nilang ito ay hindi dapat na maibunyag. Habang papalapit ang kasal, lalong hindi mapigilan ang tensyon sa pagitan nina Derek at Terence. Alam nilang magbabago ang lahat at kapag nasambit na ang mga sumpaan, tapos na ang kanilang lihim na relasyon. Paglipas ng mga araw, madalas magising si Derek sa gitna ng gabi. Basang-basa ng pawis at mabilis ang tibok ng puso. Nakahiga siyang nakatingin sa kisame, puno ng pag-aalala tungkol sa gagawin niya at sa mawawala sa kanya. Si Terence naman ay laging nariyan sa buhay ni Derek, pero may distansyang nabuo sa pagitan nila. Isang distansyang bunga ng takot, pagsisisi at kamalayan na ang buhay nila ay malapit ng magbago. Si Derek ay naipit sa isang sitwasyong siya mismo ang gumawa at alam niyang kahit sino ang piliin niya, may masasaktan. Hindi lang niya alam kung gaano kasakit o kung gaano kabilis mangyayari ito. March 11, 2016, dumating na ang araw ng kasal. Isang araw na dapat puno ng saya at selebrasyon. Nakatayo si Derek sa altar, ngunit ang kanyang puso ay may puwang. May matinding kaba na halos lamunin siya. Habang naglalakad si Leia papunta sa altar, bawat hakbang ay parang nagpapalalim ng hukay sa ilalim ng kanyang mga paa at alam niyang kapag tuluyan siyang nabaon ay hindi na siya makakaalis pa. Si Terence, ang best man ni Derek, ay naroon lang din. Ilang hakbang lang ang layo. Ngunit sa araw na ito, ang titulong best man ay parang napakabigat kesa dati. Habang binibigkas ni Derek ang kanyang mga sumpa, parang walang laman ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sinulyapan niya si Terence na pilit na ngumiti. Ngunit nakita ni Derek ang sakit sa kanyang mga mata. Ang tahimik na pagdurusa habang pinapanood niyang ikinakasal ang taong mahal niya sa iba. Ang seremonya ay nagpatuloy ayon sa plano. Mga sumpa ay binitawan, mga singsing ay isinukbit, at sa huli, sila ay ipinahayag na bilang mag-asawa. Sa resepsyon, masaya ang lahat. Pero si Derek ay malayo ang isip. Nasa isip niya ang buhay na haharapin kasama si Leia at ang buhay na dapat niyang talikuran kasama si Terence. Si Leia, na punong-puno ng kasiyahan, ay hindi batid ang unos na bumubuhos sa loob ng kanyang asawa. Habang lumilipas ang gabi, napansin na rin ni Leia na tila wala sa sarili si Derek. Ang kanyang mga ngiti ay pilit at ang kanyang mga tawa ay parang walang laman. Si Terence din ay nahihirapan. Bawat pagbati at ngiti ng kanyang ibinibigay ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Nagkakapalit ng tingin sina Derek at Terence. Saglit ngunit puno ng tensyon at lihim. Nang tanungin siya ni Leia, sinabi niya na ito ay dahil lamang sa pagod mula sa abalang araw ng kasal. Ngunit alam ni Leia na may bumabagabag sa kanyang asawa. Si Derek, na laging maalaga at mapagmahal, ay tila malayo ngayon. Bawat pagkakataon na sinusubukan siyang kausapin ni Leia, ang sagot niya ay maikli at tila hindi makatingin ng diretsyo. Ang affair na nagsimula kamakailan lang ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang damdamin. Ang koneksyon nila ni Terence ay biglang nag-apoy bago pa ang kasal. At ngayong dapat pinakamasayang araw ng kanyang buhay, balisa siya at puno ng pagsisisi. Sinubukan niyang mag-focus kay Leia, maging asawa na nararapat para sa kanya. Pero ang isip niya ay laging bumabalik kay Terence. Habang lumilipas ang gabi, lalo pang lumalalim ang kaba ni Derek. Alam niyang kailangan niyang kausapin si Terence, pero hindi niya magawa ito sa harap ni Leia. Samantala, si Terence ay nakikipagbuno sa kanyang sariling damdamin. Maikli lang ang affair nila, pero puno ng damdamin na hindi nila inaasahan. Ang makita si Derek kasama si Leia
ay mas masakit kesa sa inakala niya. Bawat ngiti at bawat haplos ng mag-asawa ay parang paalala na hindi niya kailanman makakamtan. Sina Derek at Leia ay bumalik na sa kanilang bridal suite. Si Leia ay masaya pa rin. Umaasa sa romantikong gabi kasama ang kanyang bagong asawa. Pero si Derek ay hindi mapakali. Parang mali ang pakiramdam ng pagiging malapit kay Leia. Parang pagtataksil ito kay Leia sa kanyang sarili at pati na rin kay Terrence. Nagdahilan siya na pagod siya, na ang stress ng kasal ay nakakaapekto sa kanya. Bagamat na dismaya, tinanggap ni Leia ang kanyang paliwanag. Hinalikan niya ito bago matulog subalit may duda na siyang nararamdaman. Nakahiga si Derek, nakatingin sa kisame. Ang isip niya ay naguguluhan. Alam niyang nasasaktan niya si Leia at hindi niya ito deserve, pero hindi niya kayang magpanggap. Ang bigat ng kanyang sitwasyon ay daladala niya sa kanyang balikat. Hindi siya makatulog. Pagkalipas ng ilang oras ng paghiga at pag-iisip, gumawa siya ng desisyon. Kailangan niyang kausapin si Terrence. Kailangan niyang ayusin ang dapat ayusin. Baka kung makapag-usap lang sila, mawala ang bumabagabag kay Derek. Makahanap siya ng kapayapaan at malaman kung paano haharapin ang sitwasyon. Tahimik siyang bumangon mula sa kama upang hindi magising si Leia. Tahimik at madilim ang mga pasilyo ng hotel. Kasing dilim ng kanyang kalooban. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto ni Terrence, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa takot. Kailangan niyang makausap si Terrence upang subukang maayos ang tensyon na namuo sa pagitan nila nitong mga nakaraang linggo. Habang papalapit siya sa pinto, parang bumibigat ang kanyang hakbang na parang pilit siyang pinipigilan ng kanyang katawan. Kinatok niya ang pinto at nagkaroon ng mahaba at nakakapanghinang katahimikan bago ito bumukas. Nakita niya si Terrence. Ang mga mata ay may kahulugan na pareho ng nararamdaman ni Derek. Nakatayo si Terrence na nakasalawa lang at ang pagiging mapusok ng sitwasyon ay nakaambang mangyari. Pumasok si Derek. Sinubukang magsimula ng usapan tungkol sa kung ano ang nangyari at kung paano nila haharapin ito nang hindi nasisira ang lahat. Inamin niya ang kanyang pagmamahal kay Terrence. Sinabing hindi niya kayang bitawan ito. At hindi niya alam kung paano itutuloy ang buhay kasama si Leia habang ang kanyang puso ay nasa iba. Tinanong niya si Terrence kung ano ang gagawin nila ngayon. Ngunit bago pa nila masagot ang mga tanong, sumabog ang mga damdaming matagal nang naipon. Nanaig ang kanilang kahinaan at sumuko sila sa pagnanasa na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang mga emosyon. Ang relasyon na nagsimula lang kamakailan ay muling nangyari sa dilim ng kwarto ni Terrence. Pareho nilang alam ang magiging bunga pero hindi nila mapigilan ang isa't isa. Panandali ang pagsubok lang yon ngunit pagkatapos, kapwa silang nabalot ng mas malalim na pagsisisi at pangamba. Lumayo si Derek. Inisip si Leia at ang buhay na ipinangako niya sa kanya. At sa hinaharap, na biglang naging malabo. Nang magsimulang mag-sink in sa kanila ang realidad na nangyari, alam ni Derek na hindi na siya maaaring bumalik sa bridal suite. Hindi niya kayang harapin si Leia nang may mas mabigat na damdamin. Si Terrence ay tulala rin. Napagtanto nilang tumawid na sila sa linyang hindi na nila mababalikan. Ang gabi na nagsimula ng may pag-asa ay naging isang bangungot na tila walang katapusan. Samantala, si Leia ay nagising sa kanyang pagkakaidlip. Inabot niya si Derek, ngunit nang maramdaman niya ang malamig at bakanting parte ng kama, agad siyang nagising sa kaba. Tinawag niya ang pangalan ni Derek. Nanginginig ang boses, pero walang sumagot. Nagpanik siya. Bumangon mula sa kama, sinuot ang kanyang robe at lumabas ng silid. Tahimik ang hotel.
at ang tanging naririnig ay ang mahina niyang yabag na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. May kakaibang takot na bumalot sa kanya habang naglalakad siya. Puno ng mga pag-aalala ang isip niya. Dinala siya ng kanyang kutob sa kwarto ni Terence. Saglit siyang tumigil sa labas ng pinto bago kumatok. Isang beses siyang kumatok. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas ngayon. Wala pa rin. Sa bawat hindi pagsagot, lalo siyang kinakabahan at ang isip niya ay tumatakbo sa takot at hinala. Sa wakas, matapos ang tila napakahabang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Terence ang nagbukas, nakatayo, naka-underwear lang at ang mga mata ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Sapat na ang nakita ni Leia upang makumpirma ang kanyang kutob. Hindi na niya kailangang makita si Derek para malaman kung ano ang nangyari. Ang lalaking kakakasalang niya, ang lalaking akala niyang kilala niya, ay nagtaksil sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Sa sandaling yun, gumuho ang mundo ni Leia. Nakatayo si Leia sa pintuan, tulala, habang pinuproseso ng kanyang isip ang eksenang nasa harapan niya. Si Terence, nakatayo ron, at sa likuran niya, si Derek. Nakaupo sa gilid ng kama, ang mukha ay puno ng hiya at panghihinayang. Pagtataksil, kahihiyan, galit. Lahat ng ito'y bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Isang malakas na alon ng damdamin na hindi niya makontrol. Nanginginig ang boses ni Leia habang humihingi siya ng mga sagot. Ang mga salita'y puno ng galit at sama ng loob. Si Derek, desperado at naipit sa sitwasyon, ay sinubukang magpaliwanag. Si Terence, takot din, ay walang nagawa kundi manood habang lumalala ang sitwasyon. Lalong tumindi ang galit ni Leia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo niya si Derek. Ang boses niya ay lumalakas at mas nagiging matalim sa bawat salita. Ang pagtataksil ay isang bagay, ngunit ang matuklasan niyang ito ay sa pagitan niya at ng kanyang best man na matalik din niyang kaibigan ay lalo pang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Bunsod nito, sinugod ni Leia si Derek. Ang galit niya ang nagtulak sa mga aksyon niya. Biglang sumabog ang tensyon sa kwarto at ang kaguluhan na matagal nang nagbabadya ay tuluyang sumambulat. Sinubukan ni Derek na pigilan si Leia. Nagmamakaawa siyang kumalma ito, pero hindi na ito narinig ni Leia. Sa isang sandali ng bulag na galit, dinampot ni Leia ang pinakamalapit na bagay, isang mabigat na dekorasyong lampara, at ibinato ito gamit ang buong lakas niya. Tumahimik ang buong silid nang bumangga ang lampara sa ulo ni Derek. Dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Agad na dumaloy ang dugo sa paligid niya. At para bang sandaling huminto ang oras. Agad na lumapit si Terence kay Derek. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo. Pero huli na ang lahat. Tapos na ang lahat. Ang mga mata ni Derek na wala ng buhay ay nakatitig pabalik kay Terence. Samantala, si Leia ay nakatulala at nakatayo habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang kanyang ginawa. Ngunit ang galit ay hindi pa lubusang napawi. Sa kanyang pagdadalamhati, binalingan niya si Terence. Sinisisi siya sa lahat ng nangyari, sa pagkawasak ng pagsasamang magsisimula pa lang sana. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagkawala ni Derek. Lahat ng ito ay nagsanib sa isip niya at bago pa man niya napigilan ang sarili, muli siyang umatake, dala ng desperadong pangangailangang tapusin ang bangungot. Si Terence na hindi handa ay hindi agad nakagalaw nang hambalusin siya ni Leia. Ang paghagulgol ay sumabay sa desperadong pakiusap ni Terence na huwag ituloy ni Leia ang kanyang iniisip. Ngunit ang pangalawang hampas ay tumama kay Terence at bumagsak ang katawan niya
sa tabi ni Derek. Naghalo ang dugo ng dalawang lalaki sa malamig at matigas na sahig. At pagkatapos ay may katahimikan. Isang mabigat at nakakalunod na katahimikan na parang sumasalamin sa wakas ng lahat ng pangyayari. Nakatayo si Leia sa gitna ng silid, humihingal habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang bigat ng nagawa niya. Nahulog mula sa kanyang mga kamay ang lampara. Bumagsak ito sa sahig, sa tabi ng katawan ni Derek at Terence, na mga taong dating malapit sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang mga ginawa ay dumagundong at ramdam niya ang malamig at malupit na katotohanan. Bumagsak si Leia sa kanyang mga tuhod sa tabi ni Derek. Nanginginig ang mga kamay habang pilit niyang sinusubukang gisingin ito, na para bang maaari pa siyang bumangon at matatapos na ang bangungot na yon. Ngunit hindi gumalaw si Derek. Ang takot sa kanyang ginawa ay bumalot kay Leia. Ang mga iyak niya ay lumalakas nang mapagtanto niyang wala nang magagawa upang bawiin ang lahat. Ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay, ay nawala. Kinuha ng kanyang sariling mga kamay sa isang sandali ng matinding galit. Si Terence, ang katawan ay kasing lamig na rin ng kay Derek. Nag-isip si Leia ng desperadong pagtatangkang humanap ng paraan upang itama ang lahat ng kanyang ginawa. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Leiang linisin ang dugo. Ang kanyang mga kamay ay nagmamadaling kuskusin ang sahig, habang ang kanyang mga hikbi ay rinig sa pader ng silid. Ngunit wala itong silbi. Hindi maalis ang dugo, at sa bawat sandaling lumilipas, lalo lang nagiging malinaw na baliwala ang kanyang ginagawa. Sa pagod at pagkawasak, bumagsak si Leia sa tabi ni Derek at Terence. Nanginginig ang kanyang katawan sa walang kontrol na pag-iyak. Siya ay mag-isa ngayon, ganap at lubos na mag-isa, na ang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang mga ginawa. Habang unti-unting sumisikat ang sinag ng araw, alam ni Leia na wala na siyang takas mula sa mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Tumakas o sumuko, hindi niya alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang buhay niya, na dati puno ng pangako at pagmamahal, ay lubos nang nagbago. Winasak ng isang brutal na gabi. Ang gabi na nagsimula sa pangako ng habang buhay na pagsasama ay nagtapos sa hindi inaasahang trahedya. Ang kasal na minsang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa, ngayon ay isang wasak na alaala, napalitan ng malalim na kalungkutan. Kinabukasan, hindi na tinangkapang tumakas ni Leia dahil pakiramdam niya wala na ring saysay ito. Kahit pa makalayo siya ay mabubuhay siya sa bangungot ng nangyari. Sumuko siya sa pulisya kinaumagahan nang madiskubre ng mga staff ng hotel ang nangyari. Inamin ni Leia ang buong katotohanan nang walang pagtatangkang itago ang kanyang kasalanan. Sa ginanap na paglilitis noong August 21, 2016, sinintensyahan siya ng korte ng hindi bababa sa 35 taong pagkakakulong mula sa 2 kaso ng second-degree murder dahil na rin napatunayan sa hukuman na hindi deliberate o planado ang ginawang krimen. Sa huli, pinapaalalahanan tayo ng mga pangyayari sa kasong ito ng mga seryosong resulta ng pagtataksil at mga paglilihim. Maaari itong humantong sa pagkasira ng tiwala at mga buhay na hindi na mababalik. Alam nating may mga parehong kaso na umiiral kahit sa kasalukuyan. Ang tanging may papayo ko lamang ay lagi tayong maging tapat sa ating sarili. Dahil kung hindi, sinasaktan lang natin ang ating sariling kalooban at maaari tayong mas makasakit pa ng ibang tao. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section.
Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.